Paano ba guys mag-check ng flasher guys kung sira ba ang flasher natin o hindi? So try natin bunutin to guys, no? Ayan. Bunot to yung flasher natin. Tapos ito guys, yung dalawang ano to, socket na to. I-jumper lang natin yan guys, no? Kuha tayo ng wire. Pwede i-jumper. Hello guys, what's up? I-repair ko pala guys yung ating motor dito na MIUI 125. Di kasi gumagana yung flasher niya. So check ko na to guys. Tingnan natin. Ayan guys, ito yung ating MIU. Hindi gumagana yung flasher nito guys, no. Wala tayong signal light. So on natin yung ano, yung ating motor. Tapos signal light tayo. Ayan, wala guys dito. Ayan. Wala. Sa likod guys ay wala din. Ayan, wala. Pero buhay yung tail light niya. Ayan, buhay yung tail light niya. Pero signal light niya guys, wala. Sa kabila. Sa kabila. Ayan. So wala din dito. Dito ay wala din. So ngayon guys, ay tiningnan na natin yung flasher nito. Yung flasher, by the way, yung flasher nito guys ay makikita dito sa bandang kaliwa at dito sa baba ng ating, ayan. Yan makikita guys. Dito natin ma-access yung ating flasher. So maaring paano ba guys mag-check ng flasher guys kung sira ba ang flasher natin o hindi? So try natin bunutin to guys, no? Ayan. Bunot to yung flasher natin. Tapos ito guys, yung dalawang ano to, socket na to. I-jumper lang natin yan guys, no? Kuha tayo ng wire. Pwede i-jumper. Sa akin guys, may tweezer ako dito. Ayan. So ilalagay ko lang to guys doon. I-jumper ko lang to gamit yung tweezer ko. Para malaman natin kung sira ba yung ating flasher. Ayan guys. Nilagay ko na yung tweezer ko. Bahayin ulit natin yung ating motor. Ayan. So may ano na siya dito, tail light. Ngayon, yan natin yung ating signal light. Ayan guys, umilaw dito yung signal light. Ayan, umilaw na yung kanang signal light natin sa harap. At dito din sa likod. Try natin sa kaliwa. Kaliwa. Ayan, umilaw dito sa kaliwa. And then dito sa harap, ayan, umilaw na rin. Ibig sabihin guys ay walang pundi doon sa mga signal light natin, sa mga ilaw. So ang problema lang nito guys ay itong flasher na to. So tingnan naman natin yung loob nito guys, kung ano yung loob nitong flasher na to, at baka makumpuni pa natin. Alright guys, ito na yung ating flasher ng ating MIUI 125. So bubuksan natin to guys, kung ano yung nasa loob nito. By the way, nabuksan ko na to ha. Papakita ko lang sa inyo yung laman niya. So may dalawang lock siya dito. Kung makikita nyo yan sa gilid, dalawa yan. Iangat nyo lang yan, mahuhugot nyo na to sa loob. So gamit lang kayo ng mga flat screw. Ayan. Ayan. So pwede na siyang hugutin. So ito yung lock niya sa magkabilang dulo. Alright, ito na yung loob ng ating flasher guys, no? Ng ating mga motor ng MIUI 125. So meron siyang capacitor na 12 volts to 2300 microfarad. Ayan. Meron siyang 12 volts 2300 microfarad. At meron siyang resistor. Ayan, meron siyang resistor na brown, green, brown. Brown, green, brown. So yung kung titingnan natin to sa Ohm's law, ang value ng resistor na to ay brown 1, green is
5 or 6, and then 1 times, bali ang value ng resistor nito ay nasa mga 150 or 160 ohms lang. So pagkakaintindi ko dito guys, itong capacitor na to, ang trabaho nitong resistor na to ay i-discharge niya yung capacitor. Kasi pag nagkaroon to ng power, magcha-charge yung capacitor, magbubuhay yung ilaw, i-discharge naman itong resistor, mamamatay yung ilaw. And then magcha-charge ulit yung capacitor and then discharge. Yan ang ginagawa ng resistor. Ngayon, itong coil na to, mga kadiskarte, ito yung kapag nagkaroon ng charge itong capacitor, mamagnetize itong coil, magdidikit yung dalawang contact point dito sa taas. Magdidikit yung dalawang contact point sa taas. Ayan to, gumagalaw. Ayan. Ito guys, ito. So nagdidikit yan. Kaya nagkakaroon ng connection ulit yung ilaw. Nabubuhay naman siya. Nabubuhay yung ilaw natin kapag nagkaroon to ng charge. Ngayon, pag discharge ng capacitor dahil sa resistor, yung coil, wala nang magnetation, aangat naman yung contact point. At yung ilaw naman natin ay mamamatay, mawawala ng disconnection. Ngayon, paano natin malalaman kung sira itong ating capacitor? Ay, itong ating flasher, no? Una, test natin itong capacitor na to. Pag test ng capacitor guys, ay maraming paraan. Pero kapag nandito sa circuit, kailangan mo siya ng, meron ako ritong ESR meter. Ito. Pantest ito ng capacitor guys. Yan ako nakikita nyo. Ayan natin. Ganyan lang guys, no? Nakikita nyo ba? Yan. Ngayon, ang negative ng capacitor ay ito. Itong may guhit na to. Yan yung negative terminal ng capacitor. This, sa kabila naman is positive. So, iti-test natin siya. So gumagamit ng ESR meter, alam nyo na kung paano gamitin to. Sa mga hindi pa, ay bago nyo gamitin ang ESR meter ay i-00 nyo muna. Pindutin nyo yung 00 dito. Calibrate nyo. Ayan, hanggang sa mag-0 siya. Ito, ayusin lang natin. 0. Yun, pwede na yan. Ito na yan guys. Ngayon, test na natin tong ating capacitor. Yung positive, dito sa positive side ng capacitor, nilagyan ko na to ng ano guys, improvise ko na yung dulo nito. Kasi ginagamit ko to sa mga electronic parts, lalo na sa mga components na maliliit, kaya nilagyan ko siya ng dulo. Yan. Kapag malaki naman, merong alligator clip to, pwede mo siyang i-clip. Ngayon, yung positive sa positive terminal ng capacitor. And then ito, negative sa negative. So, makikita guys, 0.0440, mga ganyan, naglalaro siya sa 30. Magalaw kasi yung kamay ko. Ayan, nababa siya. 0.025. So, nakalagay dito guys is na good capacitor with low ESR. So, good yung ating capacitor guys, no? So, walang problema sa ating capacitor. Ngayon, ang iti-test natin ay itong resistor. Yan guys, resistor. So, dapat ang resistor na to ay nasa 150 or to 160 ohms. Kuha tayo dito ng multimeter. Digital. Ayan. Set natin sa ohms. Test natin yung resistor guys. Kahit magkabaliktad, okay lang. So, nasa 1.1 ohms lang siya guys, no? 1.1 ohms. Di ko alam guys kung 0.2 naman dito sa kabila. So, di ko alam guys kung itong resistor natin ay sira or dahil nakakonect siya sa coil kaya nagbago yung kanyang resistance, no? Yung kanyang value. Kasi may connection siya dito sa mga coil. Mas maganda matanggal natin yung resistor bago natin siya i-check.
So guys, ay naangat na natin yung resistor. Ayan. Sa kanyang circuit. Ayan, nakaangat na siya. Tinest natin siya guys. Tinest natin yung kanyang value. Okay naman siya guys. Ayan o. Nasa 147 ohms. So 150 to 146, 147. Goods pa tong resistor na to. May napansin ako dito guys sa resistor. So parang putol tong connection na to guys, no. Kung nakikita nyo to, ito ay dapat magkadugtong dito. Kasi ito guys, itong dulo na to ay ito yung dulo ng resistor natin. Ngayon papunta siya sa coil. Para makapunta siya sa coil, dapat nakadikit siya dito. Sa magnetic wire na to. Ayan guys, oh. So parang putol siya. Ayan. Ayan, oh. Putol. Kasi ito guys, mula to sa battery, papunta sa resistor, and then papunta rito sa coil. Tara natin siya pagdikitin guys. Ito, saka ito. Ayan. Ayan. Blurred. Ayan guys, tugtong na siya. So ayun guys, connect natin yung resistor niya, okay man. Sa capacitor niya, okay din. Tapos pinagdugtong lang natin yung parang putol na wire. So, try natin siyang ibalik ulit sa ating motor. Sa ating MIUI 125 kung gagana na ba mga kadiskarte. Right. Ito yung ating socket ng ating flasher. So, ilagay lang natin mga kadiskarte. Ayan guys. Ilagay ko na yung ating flasher. Tignan natin. Buhayin yung ating motor. Start. Yan. Under na. Yun. Yan. Umano na yung ano niya guys. Yan natin sa harap. Ayan guys. Oh. Magana na sa likod. Okay. Sa kanan. Kanan. Ayan guys. Okay na. Okay na guys. Alright. So yun guys, mga kadiskarte, ganun lang pala pag-check ng ating flasher kung sira ba o hindi. At yung mga wiring ng ating flasher, mga kadiskarte. So yun lang guys. Salamat sa panonood. Thank you. Bye bye. Peace.